ang sapat na supply ng tubig para sa ating mga consumer. O tayo po yan ha. Alamin natin ang mga alternatibong water sources, treatment plants at water conservation measures. Epek kaya ay makakasama po natin ang ating kumpirmado, siguradong eksperto dito sa studio. Wala pong iba kundi si Engineer Patrick Dizon. Sir, magandang umaga po. Chang Ami po. Hi, Changami at sa lahat po ng ating pong taga-subaybay, magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, pag-usapan natin itong water supply. Ano po ba ang proyekto o paghahanda na ginagawa ng MWSS? Actually, Changami, noong 2019 po, no, kung maalala nyo po, nagkaroon po tayo ng matinding water shortage din po dito sa Metro Manila. Kaya during that time, Changami, ay napurbahan ng MWSS Board of Trustees yung ating pong tinatawag na water security pillars. Ito po yung tatlo pong pillars po natin para matugunan po no, yung kakulangan na tubig po natin in the near future. Kasi alam naman po natin ang ating pong paggamit ng tubig ay talagang tumataas po no sa susunod ng mga taon, kaya saka yung ating pong population ay tumataas din, kaya kailangan po natin ma-bridge po yung gap po no between the existing supply at yung ating pong water demand. Kaya po natin pinag-aaralan po no yung demand study po dito sa buong Metro Manila, kasama na din po yung parts po ng Rizal saka yung parts po ng Cavite saka Bulacan area. Kaya unang-una po yung ating pong pillars po, ito po ang ating re-engineering ng ating mga existing water supply system. Kasi sa ngayon po no ay ang 90% po na pinagkukuhanan po natin, nabanggit nga po kanina dito sa Angat Dam. So as much as possible po no ay gusto po natin na ma-limit po or ma-minimize po yung dependency po natin dito sa dam, kaya po tayo nag-i-implement po ng mga additional water sources. Kasama na din po yung ating pong pag-rehab po ng mga existing facilities po natin mula Angat hanggang dito sa Metro Manila po, dito sa May Lamesa Dam ay meron po tayong mga aqueducts po dyan. Malalaking mga aqueducts po, nasa 3 meters po yung diameter po niyan at yung haba po nasa 16 kilometers. So 1930s and 1940s pa po yan na-construct. Mataas na din po yung mga tinatawag po nating mga leakages dito sa system na to, kaya po natin nire-rehab po ito at pinapalitan po. So sa ngayon po ay meron na po tayong mga additional na mga 2 tunnel mula sa Ipo Dam hanggang dito sa Bulacan. Actually last year po ay inaugurate po ng ating presidente po yung ating tunnel number 5. So aside from that po no, yung ating pong aqueduct naman po sa Bulacan, nasa 16 kilometers po ito, matatapos po yan by 2028. So 16 kilometers ang haba po niyan. Kung imagine niyo po yung EDSA 22 kilometers po na yan. So almost yung haba po niya almost EDSA na po yan. So by 2028 kukumpleto po natin yan. So aside from that po, yung short to medium term na water supply po natin, yung nabanggit nga po kanina ng mga augmentation measures po natin dito sa Laguna Lake, meron po tayong 4 na treatment plant po dyan. Sa may 3 po sa may Putatan, 1 sa may Rizal, at ngayon po ay ginagawa po natin yung East Bay sa may Laguna Lake. Nasa around 250 million liters per day na planta po yan, na huhugot po tayo ng tubig mula dito sa Laguna Lake. Aside from that po, yung ating pong Wawa Dam po no, na na-construct na po noong 2024 pa. So at tinatapos na rin po natin yung mga water treatment plants po natin, at matatapos po yan by this year po no. So in preparation na din po dito sa tinatawag po nilang strong El Nino by next year. So kailangan po natin talagang magkaroon po ng mga additional water sources para hindi po tayo dependent dito sa Angat Dam. Kasi po kung naalala niyo po noong 2019, 160 meters lang po yung level po ng ating Angat Dam, ay nagkakaroon na po tayo ng mga interruption. Pero sa ngayon po 100 ano po yun? 160 meters pa lang 60, po. opo. Pero sa ngayon po, umabot pa po tayo ng 150 meters pero wala po tayong mga interruption. Kasi nga po, nagawa na po natin yung mga augmentation measures po natin. So as much as possible po, no, ay continuous pa po yung pag-implement po natin ng mga additional water sources para hindi po tayo maging dependent dito sa Angat Dam. Ay, that's good to know, Engineer Patrick. Diba? At least meron tayong, sabi nga ni Ma'am Oy, may positive. Oh, di po ba, Ma'am Oy? Diba? Yes po. Meron pong ahensya na nagmamahal sa ating kababayan. Opo. Diba? Pero sa totoo lang, ang gusto po talaga ng malaman ng mga nanay na kagaya ko po, mula kay Director Bill, kay Engineer Patrick, kay Ma'am Oy, kamusta po ang water supply natin sa Metro Manila? Sapat po ba, Engineer Patrick? Sa ngayon po, no,
alos every week na po kami nagmi-meeting nila Ma'am Oy. Ay, saka kayo din po palang Director tatlong Bill. nakikita-kita po, Dr. Bill. Opo. Oh. Opo yan. Opo. So as much as possible po no ay ang mandate nga po ng ating pong mga management sa MWSS ay walang pipilang mga tao sa ating pong mga sa daan para kumuha po ng tubig, except na lamang po doon sa nabanggit po kanina no, na areas po na isolated area po ito kasi nga po ay mayroon pong ginagawang mga repair works activities po. So regular naman po yan ginagawa po sa ating pong sistema para mapabuti po yung ating pong supply ng tubig. Ay, sandali lamang po. Meron lamang po tayong flash report. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa lindol. Alerto sa lindol. Niyanig nga po ng magnitude 5.8 na lindol ang karagatang sakop po ng Mamburao Occidental, Mindoro kaninang 10:38 po ng umaga. Tectonic ang lindol at may lalim po na 10 kilometro at wala pang inuulat na intensities at wala rin pong inaasang pinsala pero posible na magkaroon po ng mga aftershocks. Antabayanan po ang iba pang detalye sa balitang yan dito lamang po sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa lindol. Alerto sa lindol. Basta AM DZMM. Alerto sa Super El Nino. Kami po yung nagbabalik dito sa alerto sa Super El Nino. 10:52 na po ng umaga ang oras natin. So tinanong nga po natin si Engineer Patrick yung sa totoo lang, real talk tayo. Sapat naman po ang supply natin ng tubig dito sa Metro Manila. Aabot naman po hanggang June 2027? Yes, actually yan nga po no. Mayroon po tayong 6 na new water treatment plants po na matatapos po this year po no. So may mga maliliit po na mga modular water treatment plant dito sa may Cavite, 3 po yan. At mayroon din po tayo nabanggit nga kanina dito sa may Pakil Laguna na 2 water treatment plant na pwede po nating asahan po na magsusupply po ng tubig just in case po no na kokonti yung may bigay po na tubig na manggagaling sa Angat Dam. Pero positive naman po kami sa grupo po natin sa Angat Technical Working Group na tataas na po yung ating pong level sa ating pong Angat Dam para po masuplayan po yung tubig po no na pangangailangan po natin by June of next year. Opo, kasi June, Ma'am Oy, next year, yun yung pagtatapos nitong Super El Nino po natin. Tama po? Yes po, yun po yung target ng Pag-asa, no? Pero darating pa po kasi tayo doon sa tinatawag nating summer months, yung tinawag kanina, Opo. no? So pag summer months po, mainit, so less yung pag-ulan, so talagang makakaranas po tayo talaga ng pagbawas nung supply. Nung supply. In terms of sa pag-ulan po. Kaya sabi niyo nga, Dr. Bill, mahalaga na mapag-usapan din po natin kung paano tayo, kayo po, ako, tayong lahat, mga kapamilya, makakapagtipid po at gagawin yung parte natin. Opo, kasi masasabi po natin paano ba nagiging sapat no yung supply para po sa pangangailangan natin. Unang-una po, siyempre, yung availability ng tubig po, no. Sabi nga natin, ang tubig naman po ay mga umaasa tayo sa mga pag-ulan para ma-recharge po yung mga dams natin. Pero yung isa rin pong banda, yun yung demand, yung paggamit po, yung mga paano naman natin ginagamit yan, no? Kaya nga po, mas maganda kung paano natin iba-budget po, para natin binabudget po, di po, Totoo yung, po, opo. kung ano yung tubig na natatanggap po natin. So, sa ngayon po, kung medyo, sabi nga natin, medyo mababa yung mga pag-ulan, ito po yung mga kailangan natin mapaghandaan din. Sabi nga natin, tayo naman po no sa pamahalaan mas maganda sana kahit to may El Nino o walang El Nino mas maganda pong maging mas responsable tayo sa paggamit ng tubig no. Ito pong mga tips na ibibigay natin sa ngayon ay pwede rin po natin gawin yan kahit walang El Nino. Kagaya po nung mga
tamang paggamit, pagkumpuni lang po ng mga taga sa mga kabahayan po natin. Sabi nga natin, Malaking bagay po sa ganitong yun. panahon po ay bawat patak ay napaka-importante po. No? Opo. At po yung pag-shower na wag ho sanang mas matagal at yung Yung tuloy-tuloy ang pagsisipilyo tubig. at pag-recycle ng mga tubig at itong mga pag-ulan, no, pag-harvest po Opo. ay maganda rin pong paraan para po makatulong kung sakaling yung mga tubig ay yung mga pag-ulan hindi pa nakakaabot sa mga dams po natin, kung minsan po sa mga pag-ulan, dumarating ito sa mga mismong kabahayan po natin. Kung may ipon po natin ito, ay sabi nga natin, mababawasan po yung pag-asa na, paggamit natin ng mga tubig na nanggaling po sa mga dams, no? Habang hindi pa ho sila komportableng nakaka-recover, no? So malaki po 'yon. Pagtulungan po natin, tayo po sa pamahalaan ay ginagawa po natin para mapangalagaan yung mga supply po natin, pag-develop ng mga additional sources. At sabi nga natin pero sabi nga natin yung mga publiko, no, yung mga kababayan po natin, yung mga nanay Tayo po pong natin, lahat, oo. ay malaki po ang magagawa at magiging papel, no, dito po sa sitwasyon po natin, lalo pa itong pangamba ng Super El Nino. Opo. Nabalitaan ko nga ho sa Pag-asa, may programa ho ba kayo or campaign na ang mga nanay ang siyang kinakausap para sila ang magturo sa kanilang mga anak, sa asawa, pag matigas ang ulo, Ma'am Oyi, at inaabuso ang tubig, kailangan magtipid. Yes po, I think sa atin pong kabahayan, Opo. Si nanay talaga ang it's the nasusunod. mother who Opo. rules, no? Opo. So yun po, no, maganda yung kanina po yung napakinggan natin yung sinabi ni Ma'am na ni Ma'am Marisa. Opo, ni Ma'am Oo. Marisa, no? Yung pong bayanihan within the community. Nagtulong-tulong. Opo. Within the community, pero sa kabahayan, it's always the nanay, ang Opo. nagtuturo. So maganda po yung ganong approach natin. We start from authority sa barangay, then authority for each household. And I think mapagtutulungan natin din kung paano po magiging ma-manage natin responsibly ang atin pong katubigan. Yes. At si Engineer Patrick, meron po kayong gustong idagdag. Opo. Lalo na ho, na kanina napag-usapan natin yung sa poso. Nung bata ako, tandang-tanda ko po talaga. Hirap na hirap ako pagka nagaganyan ng poso. Nung kami nakatira pa sa Cainta. Meron po bang tamang proseso ng paggamit ng tubig mula sa poso? Actually, si Doc Bill po makakasagot Ay, si po Doc niya Bill po pala. Sorry, for Doc the deep well po. Pero may dagdag ko lang po Apo, doon sa sinabi sige. po ni Miss Oye kanina po, no? Kasi kami po sa MWSS, kasama po yung Maynilad at Manila Water po namin pong konsesyonaryo, ay nagkakaroon na po kami ng information and education campaign po, no, sa ating pong mga barangay, sa mga schools. So bumababa po kami on the ground para matulungan po or may inform po yung ating pong mga kababayan, yung mga conservation tips po natin. Kasi tulad nga po nabanggit nyo po kanina po, no, ay talaga po yung mga nanay at yung mga estudyante po, maturo po nila sa mga magulang po nila kung paano po ang pagtitipid. Kasi yung mga paunti-unti pong pagtitipid po niyan, Tiyangami, kapag Opo. pinagsama-sama mo Totoo. po, ay malaki po yung naitutulong po Oo. niyan. Kagaya ng paggamit ng baso kapag ikaw ay nagsisipilyo at hindi parang iniiwan mo yung gripo na tuloy-tuloy na yun, diba yung tubig, Ma'am Oyi? Pagka ganyan, maririnig mo nang sisigaw yung nanay. Isara mo yung gripo! Gaganyan, Ma'am Oyi? Nakasanayan po yata natin yun. Yes. So medyo mali po yun. So dapat hindi natin siya ginagawa. At balikan ko lang si Dr. Bill. Tungkol po nga dun sa poso. Ay sabi Opo. ko nga ho sa inyo na experience ko talaga yan. Yung proseso po ba? Opo, sa ngayon po ang paggamit ng poso, lalo po dito sa Metro Manila, ay ang NWRB po ay nire-regulate po yan. Kasi nga po, gusto nating itong mga deep wells natin ay mas maganda gamitin ho natin pag medyo may mga matinding pangailangan po natin, kagaya nitong El Nino. Kaya po sa ngayon, ang NWRB po ay pinapayagan lang natin yung NWSS po, no, para i-operate itong mga standby Apo. wells at kasi kasama na rin po yung mga critical facilities kagaya po ng mga hospital Opo. at mga sa firefighting po. Ito po yung mga sa ngayon ay pinapayagan natin kasi nga po napaka-importante na tuloy-tuloy po ang paggamit nila ng tubig, Yung no. supply din Pero po nila. sa labas po nito ay medyo may limitasyon po tayong binibigay at kailangan Opo. pong hinga ng pahintulot ang NWRB. Kaya po yun po yung okay po. natin. At sa labas po ng Metro Manila ay sa ngayon po sa ibang mga probinsya po ay pinapayagan rin po ng NWRB na gamitin yung deep wells po natin kasi nga po
pagka ganitong may mga pagtagtuyot, no? Opo. Itong mga ilog natin ay medyo halos walang mga tubig. Usually po itong mga deep wells ay medyo mas sasabihin nating mas resilient, no, Oo. sa climate Opo. change. Kaya gusto ko sana natin hangga't maaari sa tubig surface muna tayo, mga ilog, at para naman po pag nagkaroon ng mga panahon ng tagtuyot ay meron pa po tayong mapapakinabang at magagamit kagaya po ng mga deep wells. Opo. Naku, salamat po, Dr. Bill. Huli na lamang po siguro para kay Ma'am Oy, kasi kailangan medyo basagin po natin itong mga ilang mga myth. Ano daw po ba ang nangyayari sa very dry land kapag nagkaroon o nakaranas ito ng heavy rainfall event? Totoo ba na hindi ito makakaranas ng pagbaha? Kadalasan Apo, yung mic po lang. Ayan, thank you po. So I think if I may reiterate, pagka galing po tayo doon sa dry season, so ang nangyayari po dito sa kalupaan, so masyado siyang nagiging compact. So dahil compact siya, so less yung spaces po niya para mag-infiltrate yung water. Kaya minsan may mga pagyayari po na pag umulan, imbis na ito po ay ma-absorb ng lupa, ito po ay umaagos. Parang ito yung tinatawag po nating surface runoff. So, hindi agad siya na-absorb ng lupa. Yun. So, kaya po, minsan, bakit bumaha? Dry na dry yung lupa. Hindi ba siya na-absorb? Meron pong mga pagkakataon na ganon. Kadalasan po yung lupa ganon. Naku, maraming salamat po. Yan po si Ma'am Oy. At syempre, maraming salamat din sa ating mga kumpirmado, siguradong eksperto sa Super El Nino, si Dr. Bill at si Engineer Patrick sa pagsama po sa amin ngayong umaga. At maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag ho tayong magpakampante dahil sa Super El Nino, mas mainit ang panahon at posibleng pagdaanan po natin ang kakulangan nga po sa tubig kahit maulan. O magkita-kita po tayo sa susunod na Biyernes. Ang ating pong resulta sa ating poll question na kapamilya, ramdam mo na ba ang paghina o kakulangan ng supply ng tubig dahil sa El Nino? Sa 397 votes po na nalikom natin sa ating YouTube live chat, ang sumagot ng oo, 50%. At yung hindi, 50% din. Ay, napangiti ang ating mga eksperto. Ay, abangan nyo ho sa susunod pang Biyernes. Ito po, matutunghayan ninyo ang Kabayan Presents Alerto sa Super El Nino. Ako po ang inyong Tiyang ng Bayan, Tiyang Amy Perez Naway. Nakapagbigay kami ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon at natuto sa mga aral na dapat malaman kaugnay ng El Nino. Sorry. Okay. Ako naman po ang inyong nakasama sa programa ngayong araw na to. Ako po si Rosalie, or Oyi na lang po. Oyi Pagulayan mula po sa Pag-asa. At maraming salamat po sa inyong lahat. Bye! See you next Friday!